Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. And for today's video, magbibigay lang tayo ng paalala sa ating mga customers at saka sa ating mga fellow Maxim riders. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Bale, kailan lang guys, may nangyaring modus dito sa Maxim. Bale, na-scam po yung customer ni client. So, paano nga ba ito nangyari? Ikikwento ko lang, for awareness sa lahat. Bale, ganito yung nangyari. Meron daw tumawag kay customer ni client. Sabi sa kanya is, kung pwede daw, i-Gcash na lang daw kasi si rider daw, kulang daw yung pera. Ang ginawa naman ni customer, naniwala din siya. So, nag-send siya ng Gcash doon sa nag-contact sa kanya. Without knowing, pagdating ni rider doon sa receiver, tapos sisingilin na yung receiver ni client, ang sasabihin ngayon ni receiver, nagbayad na daw siya kay seller. Ngayon si rider, hindi niya ngayon i-release ang delivery kay receiver kasi hindi nabalik yung kanyang inabono. Ngayon ang mangyari niyan, si receiver na scam, tapos si rider hindi mabayaran, so ang gagawin niya, babalik siya kay sender, tapos si sender magbabayad ng dobleng delivery fee kay rider. Ngayon, ang suspect dyan, wala nang iba kundi ang mga Maxim riders. Kasi since madali lang maging Maxim rider, kasi mag-register lang sila online, so madali lang ma-access ang application ng mga Maxim rider. Ngayon, ang opisina ng Maxim, kaya lang nila i-trace ang mga rider kapag nakuha nila yung booking. So, paalala lang, especially sa mga baguhan or mga online sellers ngayon. Pag magbubook kayo ng Maxim, huwag po kayong maglalagay ng number ng iyong mga receiver sa description. Kasi pag nilagay nyo yon, lahat ng naka-access sa apps ng mga rider, makikita nila yung number na nilagay nyo. So for safety transaction purposes, dapat ang makaalam lang ng number ng receiver is ikaw lang at saka yung assigned rider sa booking para madali matrace ni Maxim Office ito. So ikaw client, ibigay mo lang yung number or i-message mo lang yung rider kapag na-assign na siya sa booking mo. So ikaw rider, kung meron ka mang matimingan na ganyang booking, hindi man talaga yung maiwasan, kasi meron man talaga mga baguhang, especially ang mga baguhan na user ni Maxim, maglalagay sila ng number sa description ng receiver nila. Pag na-timingan mo, may makuha kang ganyang booking, ang gagawin mo is tawagan mo una yung receiver. I-remind mo siya na ikaw nakakuha ng booking, ikaw ang rider, tapos wag siyang magbabayad ng online kung meron mang tatawag sa kanya na magpapabayad. Basta yung booking is may involved na abono. Tapos if in case sabihin sa'yo ni receiver na nagbayad na siya kay seller, ang gagawin mo naman, i-confirm mo lang kay seller, kay sender. Para kahit papano, hindi ka maipit sa dalawa, kay sender at saka kay receiver. Sana maraming makakanood nitong video na to, Kaya huwag mong kalimutan i-like itong video para mas marami pang makakanood. Comment ka ano sa tingin mo sa video ito. At saka, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong mga videos. Yan lang guys, salamat.